Punta na tayo sa ating hashtag, Pau ng Mamamayan! Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas. Kahirapan ay magwawakas upang kaunlaray. Magandang araw po sa lahat ng ating mga ka-followers at kapaubilya. Sa bawat propesyon, karera o paghahanap buhay na piniling tahakin ng bawat isa, ay may kani-kaniyang larawan ng mga kwento at pagsubok na kailangang harapin upang mapagtagumpayan at makamit ang mga pangarap at mithiin sa buhay. Sa bawat pagpapasya ay may kaakibat na hamon o challenge, sabi nga, na bahagi ng pagdadalisay ng kasanayan upang magampanan ang tungkulin ng buong giting. Makakapanayan po natin ngayon ang dalawa sa mga empleyado dito sa Public Attorney's Office o PAO na bumilang na ng ilang taon sa kanilang serbisyo, 13 taon. Sila po ay sina Mr. Erwin Rasay at Mr. Roberto Riñon. Dito po sa ating General Services Division sila kabilang at siyempre, samahan ninyo po kami at kilalanin natin sila dito sa ating segment na paninindigan, ambag at opinyon o hashtag Pau ng Mamamayan. Magandang araw sa inyo, Erwin at si Roberto. At tawag natin sa kanya, Bitoy, di ba? Kumusta na kayo, Bitoy? Maigi naman po ngayon. Ikaw naman, Erwin. Maganda nga po, Chief. Okay. Naman po kami. Ano ba ang tungkulin nyo dito sa PAO? Nagsiservice pa ng aircon. Aircon? Okay, importante yan para hindi masira. Ikaw naman, anong ginagawa mo rin? Opo. Pareho lang kayo? Paras lang po kami. Nagtutulungan kayo? Nagtutulungan. Hindi naman kayo nag-aaway? Hindi naman po. Hindi kayo nag-aaway? Para magkapatid po kami na Para kayo magkapatid? Pag may problema siya. ikaw ang sabi ko po, ikaw? Papayo, mas matanda po. Ganyan din po, Chief. Nagpapayuhan po kami. Oo, kailangan yun eh. Ang magkaibigan sa lahat ng panahon. Meron mang hindi pagkakaintindihan, napagpupunuan ng isa't isa. Gaano ba kahalaga yung papel ninyong ginagampanan dito na kayo ang tawag sa inyo, aircon boys? Bitoy? Nag-service po kami ng mga aircon po. Oo nga, dililinisan nyo. Opo, nilista. Tapos pag wala ng priyon, nilalagyan nyo. Opo. Aba, ano ba ang kadelikaduhan kung ang isang aircon mag-overheat? Pwede mag-cause ng sunog? Pwede po. Pwede. Kaya ka dapat tinitignan kung binubuga na, mainit na, di ba? Ayan, sa tagal ninyo sa inyong propesyon na kayo ay tagalinis, taga-ayos ng mga aircon, taga-repair, pwede na kayong magbigay ng mga tips. Paano ba ang tamang pag-aalaga sa aircon o aircon maintenance, mapabahay man o sa isang malaking building tulad nitong building natin? Bali, siguro po, i-double check natin regular yung unit at saka monthly check-up yung cleaning ng filter and general Ay, yung cleaning filter dapat nililinisan. Kaya naman nung may-ari yan, di ba? Once a week po. At saka every 3 months, general cleaning yung buong unit i-pressurize para iwas Every sira. day? Every 3 months po. Every 3 months, Opo. okay. Regular. Oo nga, kasi maalikabok, no? Pag hindi kasi pinalinisan yan, pwedeng mahirapan yung Makina. compressor. Yan. Paano pa kayo napasok dito sa PAO? Kayong dalawa? Sa panahon po nasa service company pa po kami, nag-service po kami sa bahay niyo po, Chief. Oo. Nabis nyo tuloy si PAO Chief natutulog sa sahig, ano? Mga kababayan, nakita ko yung husay nila sa pagtatrabaho, bagaman sila ay kontraktor na isang napakalaking kumpanya ng aircon. Sila po ay maayos gumawa. At talagang nililinisan nila ng bonggang-bongga. Kaya po sabi ko sa kanila mga kababayan ay, magkano pa sweldo nyo dyan? Yan. Nung malaman ko yung sweldo nila, sabi ko mukhang kaya naman ang paubigay sa inyo. Wala, lagi kong problema yung pagpapalinis ng aircon sa opisina. So sila naman ay nagmagandang loob na sumagot. Susubukan daw nila. Kaya nag-apply po sila dito sa PAO. Ano ba naramdaman nyo nung nag-offer ako ng trabaho sa inyo? Ikaw? Super saya po, Chief. Sumaya? Bakit? Super Pan saya. ka ba ni PAO, Chief? Yes po. Super saya at makakapasok. Gusto ko po magkaroon ng experience din sa government para iba naman po yung ano ko.
Pinagsisihan mo ba, Bitoy, na napasok ka sa PAW? Hindi po, Chief. Sobrang saya po. Nakapasok po ako sa PAW. Okay. Bakit ka naman masaya? Ano po, experience din po yung ng government po. Talagang gusto nyo maging lingkod bayan. Apo. Sa loob ba ng 13 taon dito nyo sa PAW, ano ba yung karanasang di nyo malilimutan? Ikaw, ito muna. Malakas ang loob dito si Erwin. Okay. Siguro po yung pagka medical mission po natin, pagsama-sama namin sa inyo sa pagtulong sa mga nakakulong. Apo, Yan. nakakulong po. Yun, masaya ang pakiramdam mo pag Apo. nakakataon. Di ba mainit, saka pinapawisan kayo doon? Sanay naman po ako sa mainit at Ikaw, Bitoy, ano yung karanasan mo naman? Bali po sa mga convention po, Chief, na Ayun. mga naatinan po. Oo nga. Masaya ka rin? Apo, masaya po, Chief. Anong trabaho nyo pag convention? Bali, po, Chief. Naglilinis po kayo ng aircon? Hindi naman po, Chief. Nakikinig po ng mga po. Lecture. Tsaka sa Lecture po. security yata kayo sumasama, no? Security po. Tagapagganap ng kapayapaan. Ngayon, kumusta naman ang inyong mga pamilya, Erwin? okay naman po. Nag-aaral na po yung mga anak ko at saka maganda naman po may tulong ng PAW. Ikaw, Yan kumusta? din po, Chief. May also. trabaho pa yung asawa mo? Wala po, Chief. Ikaw? May trabaho. Swerte ka, Erwin. May trabaho yung wife mo. Si Bitoy talagang family man. Ano ba ang pangarap ninyo sa inyong pamilya at sa inyong mga anak ko, Bitoy? Ilang taon na yung panganay mo? Abangan ang makabuluhang talakayan sa susunod na episode. #PAW ng Mamamayan. Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas. Kahirapan ay magwawakas upang kaunlaran